sa umagang ito. So, I invite your attention, tayo pong lahat ay tumayo as we give reverence and honor sa salita ng Diyos. I want you to open your Bible in Luke chapter 10. At babasahin po natin ito ng sabay-sabay. So, binasa na kanina, but basahin na lang natin yung mga few verses. Basahin po natin yung verse number 1 hanggang verse number 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Luke chapter 10 verse 1 to 7. Let's read this all together. If you are there, say amen. Amen. So, basahin po natin. Ready, begin. After these things, the Lord appointed others 70 also, and set them two and two before his face into every city and place, where he himself would belong. Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, and he will send forth laborers into his harvest. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse nor scrip nor shoes, and salute no man in the way. And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house. And if the sign of peace be there, your peace shall rest upon me. If not, it shall turn to you again. In the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is working of his heart. Go not from house to house. Shall we pray? Our gracious Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, this morning for the wonderful privilege na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo pong lingkod na tinalaga dito, si Pastor Jazz, O God. Salamat sa kanyang buhay na siya po, Diyos, ay nagsuko upang ipangaral ang inyong pong mga salita. At salamat po sa mga anak niyo dito na nagpapatuloy, naglilingkod sa iyo, Diyos. Dalayan ko po na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan at maintindihan po namin ang inyong pong kalooban sa aming pong buhay. Salamat po, Diyos, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan at sa pag-asa na mayroon kami, Panginoon. Ano man ang mga problema, pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa na nandito ngayon, Ikaw, O Diyos, ang siyang magpatatag, maghamon na kami po'y magpatuloy sa paglilingkod, Panginoon. At walang ibang maluwalhati at maitaas, kundi ang Panginoong Isus lamang na aming Diyos at tagapagligtas. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa channel of blessing to your people. Ito po'y aking samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated po. Once again, magandang umaga sa ating lahat. Ang inyo pong lugar ay mataas na kahoy. Literal na mataas. Mataas po ang lugar. At isa sa mga nagagalak ako dahil mataas po ang inyong pag-ibig sa Panginoon. So isa po yung kagalakan. At nakita ko halos lahat ay mga awit. Sabi ko, ang ganda ng mga boses sa mga members dito. Talagang energetic po ang inyong pong pag-awit sa Panginoon. So this morning, ang ating pong pag-aaralan ay isa ito sa pinakamahalagang bagay na maunawaan ng bawat mananampalataya ng Panginoon. Para po sa mga bagong baptize. Meron po bang mga bagong baptize this year? Pwede ko pong makita kung yung tumayo yung mga bagong baptize. Ayun, amen po. Ayun, amen. Sa mga bagong baptize o bagong mananampalataya, nawa kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pag magkaroon pa ng pagkakataon na bumalik ako dito, sana nandito pa rin kayo. Amen. Sa Diyos. So, ito po ay patungkol sa misyon. Okay? Ang background po nito sa Luke chapter 9, kung atin pong babasahin sa verse number 1, tingnan lang natin, sa verse number 1 sa Luke chapter 9, ay dito, nagtalaga ang Panginoon ng mga disipulo, which is yung kanya pong 12 disciples. Ang sabi po sa verse 1, Then He called His 12 disciples together and give them power and authority over all devils and to cure diseases, and He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So in other words, ang Diyos ay tumawag ng mga disipulo upang sila po'y subuin na mangaral ng kaharian ng Diyos. And hindi po doon natapos. Okay? So chapter 10 ng verse number 1, the Lord also appointed 70 disciples. Sabi niya sa verse 1, after these things, the Lord appointed other 70 also. In other words,
ang Diyos ay nagsugo muli ng mga manggagawa upang ipangaral ang salita ng Diyos. Why? Bakit po sinugo ng Diyos? Dahil ito po ang sabi ng verse number 2. Therefore said He unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. So Jesus Christ sent His disciples to preach the kingdom of God because there were need, no? Mayroon pong pangangailangan. Yung po ay yung mga tao ay makakilala sa Panginoon. So, the title of my preaching this morning is Understanding the Value of Mission. Understanding the value of mission. The Bible says the harvest truly is great, but the laborers are few. These are the problem. Marami pong anihin, but kunti lang po ang manggagawa ng Panginoon. So, nais ko pong sabihin sa inyo na ito pong mission ay privilege ito yan. Privilege po ito because sabi ng verse 1, after these things, the Lord appointed. So, sino po yung nag-appoint? Ang Diyos. Ito po ay hindi sugo ng tao, hindi po ito sugo naming mga pastor, ito po ay sugo ng Diyos. Therefore, ito po ay pribilehiyo. Kung ikaw ay mananampalataya, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ngayon ay pinagkalooban ng dakilang pribilehiyo, which is ang mangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, ang panawagan na ito ay hindi natin magagawa kung wala tayong una, personal na relasyon sa Panginoon. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos na ito, na ipangaral ang salita ng Diyos kung hindi ka muna ligtas. Kailangan ikaw muna ay ligtas. Kailangan tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kasi ito ang pinaka-unang dapat mangyari sa isang tao. Kasi ang tao, pag hindi nakakilala sa Diyos, alam naman po natin kung saan siya pupunta. Siya po'y pupunta sa impyerno. Walang katapusang kaparusahan. So, unang bagay is makilala natin ang ating Panginoon. Pangalawang bagay is magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating Diyos. So, hindi natin maiintindihan ang gawain ng Diyos o hindi natin masusunod ang paggawang misyon kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon. And then, pangatlo is ang pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Kailangan maintindihan natin ano ba ang mission na ito. Ito po'y gawain ng Panginoon. Amen? Ito po'y gawain ng Diyos. Ang sabi po ng Matthew 28, verse 18 to 19, ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, all power is given unto me in heaven and the earth. O, ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan. Si Kristo, binigyan siya ng authority, kapangyarihan. And sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Anong sunod? And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kabugtuhan ko, mga kapatid ko, nais ko pong sabihin sa inyo, ito po'y dakilang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So this is an urgent hiring, mga kapatid. So kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito na yon. Maring ikaw ay wala pang trabaho, God is looking for someone na tutugon sa panawagan na ito. Ang tanong, willing ka ba na sumunod sa Panginoon? By the way, ang mission po ay hindi lang po ito sa pastor. Baka isipin nyo ang soul winning is ang pastor lang po magtatrabaho. Hindi po. Ang bawat mananampalataya ng Panginoon ay kinakailangan na ibahagi niya kung ano ang natutunan niya sa salita ng Diyos. Amen? So, mayroon po akong 4 na bagay na gustong ibahagi sa inyo about the value of mission. Okay? Understanding the value of mission. Number 1, this mission is partnership. That is the first point. Partnership. Saan po natin makikita ang prinsipyo na yan? Sa verse number 1. Look at your Bible, verse number 1. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 1. Ready? Begin. After these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before His face into every city and place, whither He Himself would come.
in Luke chapter 9, God sent 12 disciples, and then in Luke chapter 10, God sent or appointed other 70 to preach the kingdom of God. In other words, this mission is partnership. Amen? Hindi po sinuko ng Diyos isa lang. 70, in fact, tatlong bagay makikita natin sa partnership. Una is the system of His calling. Ano po yung sistema ng calling ng Panginoon? Ang sabi niyan, and He sent them two and two before His face. Ibig sabihin, hindi lang isa. Pinadala sila, dalawa. Partnership yung tawag doon. Yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang talata sa Bible or prinsipyo sa Bible. Even in the creation, when God saw His creation, sabi niya, it was very good. Di ba, alam natin yun sa Genesis chapter 1, yung last verse, when God saw His creation, sabi niya, it was very good. It was very good. Talagang natuwa ang Diyos. When God created the universe, when God created the creature, when God created the man, sabi niya, it was very good. But when He saw the man, sabi niya, it's not good for a man to be alone. Amen. Sino po may asawa dito? Amen. Amen, yung mga asawa. Mahalin niyo po ang asawa niyo. Amen. Bakit? Binigyan kayo ng asawa dahil nung nakita ng Diyos na ang lalaki nag-iisa, sabi niya, it was not good for a man to be alone. Nalungkot ang Panginoon. Siyempre nag-iisa eh. So binigyan niya ng katuwang. Kaya tayong mga lalaking may asawa, mahalin po natin ang ating mga asawa. Amen? Amen po ba? Hindi na. Amen po ba? Amen. Amen. So mga kapatid, makita natin, even in creation, ang sistema ng Panginoon is partnership. Imagine po, kung kayo po yung mag-asawa, tapos ang kumikilos lang is babae, ang lalaki batugan, nandun lang sa bahay, nakatihaya lang. Ano kaya ang mapipil ng isang babae? Siya lang magsasaing, siya pa maglalaba, siya pa lahat. Siya mangingita ng pera, lahat. Ano ang mapipil ng babae? Maringin ko parang manlulungo siya. Di ba? Kasi siya lang lahat eh. Maging sa pagpapamilya, partnership po yan. Amen? Isang halimbawa po yun. Ganon din po sa gawain ng Panginoon. Amen? So the system of His calling is partnership. Kwento ko po sa inyo, nung ako pinag-start sa gawain po sa Santa Rita, Samar, way back 2021, wala po akong asawa nun. Kasi wala talaga akong asawa. Hanggang nagkaroon na ng mga members, parang may kulang sa akin. Parang may kulang talaga. Kailangan meron talaga akong asawa. Kaya sabi ko, ang hirap ng walang asawa sa ministry. So ngayon, yung pastor ko, hinihintay ko lang naman yung pastor ko na sabihin niya sa akin na mag-asawa ka na. Pagkalipas ng isang taon, kinausap ko ng pastor ko. Sabi ng pastor ko, Brad, panahon na para mag-asawa ka. Ibig sabihin, may basbas na. So ako natuwa. Hindi niya alam na yung anak niya, sinasite ko na. Sabi mo, pastor, mag-asawa na ako. Mga ilang linggo lang. Sabi ko, pastor, meron pa akong ipagpapaalam. Gusto ko sana kasama yung asawa mo. Para sa pagpapaalam dito, di na curious si pastor. Sige Brad, punta tayo sa office, punta kami doon sa room nila. Sabi ko, pastor, pwede bang isama mo na rin yung anak mo? Yung panganay na anak mo. Sinama niya doon sa room. Sabi ko, pastor, ito po yung ipagtatapat ko. Di ba sabi mo, pastor, ay mag-asawa na ako. Sabi ko, pastor, meron po akong gustong mapangasawa. Meron po akong pinag-pray. Abay, sabi niya, sino yun? Sabi ko, yung anak niyo po. Talaga sabi ng pastor ko, di nga, oo nga, yung anak mo. So mga kapatid, to make long story short, ang pastor ko po ay pumayag. Sabi niya, sige Brad, manligaw ka sa anak ko. And then after 6 months, yun, naging kami. And then after another 6 months, nagpakasal kami. So isang kagalakan po sa akin na mayroon po akong kasama sa mission. Kasi bakit hindi po kalooban ng Diyos sa mag-isa ka lang? Amen? Wow. So dito sa church, mga kapatid, ilagay natin sa ministry. It's not good, mga kapatid, kung ang pastor lang nagtatrabaho. Kaya nga tuwa ako sa sistema ng Sunday School niya. Mayroong mga leaders, mayroong nagtuturo. Amen? Hindi ibig sabihin, hindi pala si pastor lang. Nagkakaisa, ang sarap ng mga kapatid sa ministry
na mayroong nagtuturo sa choir, mayroong Sunday school teacher, mayroong nagsusulwining, mayroong nagba-Bible study. Ibig sabihin, lahat tayo nagpa-participate sa ministry. Ang ganda ng takbo ng ministry. Amen? So the system of His calling is partnership. And not just partnership, the second principle na nakita ko sa partnership is jump rin sa verse 1. Ano ang sabi yan? And He sent them two and two before His face into every city and place. So dalawang lugar ang binanggit dito, city and place. So the second, not just the system of His calling, the second is the scope of our mission. The scope of our mission. When I say scope, yung lawak ng ating pong gawain. When Jesus said in verse number 2, He said, the harvest truly is great. Great po yung harvest. Doon po sa amin, ang pangunahing pinagkakakitaan ng pera is yung pagtatanim ng palay. Ang hirap kung ikaw ay mayroong ikta-iktaryang taniman, tapos ikaw lang nag-aani. Ewan ko kung matapos mo yun. Sipin mo, kahit isang iktarya lang, hindi mo kayang tapusin yun. Ikaw ang mag-ano ng palay, saan kasi magagarap, di ko alam ang tawag dito eh. Magagapas, o magagabas, ikaw na rin ang magigio, ikaw na rin ang lahat na, ikaw ang tatrabaho doon. Mapapagod ka nun. Kaya ang mga magsasaka, nag-hire yun ng another magsasaka. Ibig sabihin, kumukuha sila ng mga trabahante para madaling maani. So the same principle, mga kapatid. Why the system of His calling is partnership? Because our mission is malawak. Our mission is great, mga kapatid. Ang sabi yan, the harvest truly is great. Sana makita niyo po yun. Ako pa yung natutuwa, sabi ko, medyo marami-rami na kayo. Pero compare dito ngayon, kung pupunta kayo ng mall, wala pa siguro mga 1% tayo doon sa mall. Ngayon, punta kayo ng sabungan, punta kayo ng palengke, ang daming tao doon. Compare sa nandito tayo ngayon. So mga kapatid, tingnan natin po yung lawak ng gawain na ito. Baka mayroon pa kayong pamilya, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Tingnan nyo sila. Alam nyo, ang pinakamalungkot sa lahat, pag namatay yung pamilya natin, ang pupunta sila ng impyerno. Ikaw pupunta ng langit. Sipin mo pupunta ka ng langit, tapos yung mahal mo sa buhay pupunta ng impyerno. So mga kapatid, Jesus said, the harvest truly is great. So, the scope of our mission is great, mga kapatid. So, yun po isa sa mga dapat maintindihan natin. Amen? Amen. Marami po tayong gagawin. So, not just the system of His calling, the scope of our mission, and then third principle sa nakita ko sa partnership is, jump pa rin sa verse 1. Yan yung ganda ng sinabi ang ganda ng pagkaka-construct sa Bible. After these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before His face, into every city and place. Ano sunod na sinabi dyan? Whether He Himself would come. In other words, hindi itong mga disciples na ito, itong 70 men, hindi sila sinugo ng Diyos sa isang lugar na hindi niya sasamahan yung kanyang mga disipulo. Sabi niya, ako mismo, whether He Himself would come. Pangatlo na principle nakita ko dito, not just the scope of our mission is, number 3 is, letter C is the Savior's company to His disciples. The Savior's company to His disciples. Ang ganda nun, mga kapatid. Alam nyo, sa isang manggagawa katulad namin mga pastor, ang amin talagang pinangahawakan yung presensya ng Diyos. Even Jesus said, go and preach the gospel and I am with you always, even unto the end of the world. Ang Diyos lang ang may sabi niya, kagaya nga sa kanta natin kanina, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Ang sarap ng encouragement na mayroong Diyos na nangako sa iyo, na sabi niya, kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan. Palaging pinaulit-ulit kanina ng ating song leader. Sa mga hindi iniwan, hindi talaga tayo iniwan. Amen? Iniwan ka man ng kaibigan mo, iniwan ka man ng loved ones mo, or kung sino man yan. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan magpakailan pa. Amen? That is His promise. So mga kapatid, the Savior's company to His people. So, in performing this mission, mga kapatid, encourage yourself. Lord, hindi mo ako iiwan. Alam mo po yun. Alam niyo, nung nag-start ako, sabi ko sa inyo, wala pa akong asawa nun. Ang hirap. From Tacloban, going to Santa Rita, mga 50 kilometers yun, 44 to 50 kilometers. So, nagmumotor ako. Ilang beses ako na-disgrasya. In fact, 3 weeks ago, na-disgrasya ako sa motor. So, ang hirap ng walang kasama.
Pero salamat sa Diyos, pinatunayan niya na hindi ako nag-iisa. Amen? So mga kapatid, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. Understanding the value of mission, makita natin is, mayroon pong presensya ng Diyos. Nandiyan po ang partnership. Amen? Nandiyan po yung partnership ng kapwa mananampalataya and then especially ng ating pong Panginoon. Ito po ang kagandahan sa mission kasi walang iwanan. Amen? Mayroon mang mag-backslide sa church pero ang pastor, for sure hindi yan iiwan ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, sana may encourage tayo dito na mag-involve sa ministry. Kasi hindi ka naman nag-iisa. Ang trabaho lang po natin is to preach the gospel. Wala na pong iba. To preach the gospel, no? Yun po ang trabaho natin. And bahala ng Diyos magligtas, bahala ng Diyos maglagay ng mga tao. So yun po ang unang bagay na nakita ko dito. Okay, una is partnership. Okay, the second principles, second point, is in verse number 2. Okay, verse number 2. Ano ang sabi po ng verse number 2? Therefore said he unto them, this is the solution, the harvest truly is great, but the laborers are few. Ito ang sagot ng Panginoon. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. So mga kapatid, the mission that we have is not just partnership. The second, it needs prayer. It needs prayer. Pwede tayong magkaisa mga kapatid. Pwedeng united tayo. Pero kung hindi tayo prayerful, hindi magtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Pwedeng capable ka, pwedeng may pera ka, matalino ka, magaling ka, talented ka. But without prayer, you can do nothing. Jesus said, pray ye therefore. Alam naman natin yung salitang therefore, it is a conclusive word. In other words, ito'y dapat ang gagawin natin. Manalangin tayo. Prayer, mga kapatid. Ganong kahalagang panalangin. Hindi lang po tayo nagpipray ng pagpapala, maayos na pangangatawan, magandang pamilya, makapagtapos pag-aaral. Ang utos ng Diyos dito is manalangin tayo ng manggagawa. Amen? So mga kapatid, tayo po'y maging mapanalanginin. Amen? Ganong kahalaga ang panalangin. Ano po ang nagagawa ng panalangin? Una, God sends laborers through prayer. God sends laborers through prayer. Diyan po ang sagot. Sabi yan, pray therefore the Lord of the harvest that He would send laborers into His harvest. Sino yung magpapadala? Ang Panginoon. Ang Diyos pa rin talaga ang magpapadala ng manggagawa. And maybe itong lugar na ito, hindi pa pastor si Pastor Jas. Maybe pinagpipray na to ng pastor niya. Or maybe, bago pa nagkaroon ng gawain dito, pinagpipray na to ni Pastor Jas. Na magkaroon ng ministry dito. Alam nyo, way back 2014, okay, 2012, before the Yolanda. Alam nyo yung Yolanda? Pinakamalakas sa mga. Kasi isa ko dun po sa survivor ng Yolanda. Talagang super typhoon. Maraming mga namatay. Thousands of people. Namatay doon sa Yolanda na yun. And you know, may pastor. Nakita ko siya. Nandun siya sa... Kasi yung church namin nasira talaga. Yung pader, nasira yun. Dahil sa lang yung nakita doon sa ano. Muntik pa silang mamatay lahat. Hanggang late na yung tubig. Nandun na sila sa pinakasiling. Pero pagkatapos ng Yolanda, yung pastor ko, palaging nananalangin na magkaroon ng manggagawa sa Samar. Ang Samar po ay napakahirap na lugar. Mahirap na lugar at saka malalayong agwat at wala pong masyadong mga Baptist churches. Di kagaya dito, pag ilang kanto lang, mayroon ng Baptist. Dito tatlo lang. Pero pagpunta kayo ng Manila, halos tabi-tabi lang mga Baptist eh. Doon sa amin, wala. So yung pastor ko, palaging nananalangin na magkaroon ng manggagawa. Alam niyo, after Yolanda, kung hindi ako nagkakamali, 6 kaming pumasok sa Bible School. 6 kaming pumasok sa Bible School. After Yolanda, kaya nga kami po'y product ng Yolanda. And then after nung po, biyaya ng Diyos, lahat po kaming 6 nakagraduate sa biyaya ng Diyos sa Bible School. At yung 6 na po yun, lahat po yun ay nagpastor. Di ba kagalakan yun? God sends laborers through prayer. Ang sarap sa pakiramdam na yung Santa Rita may gawain, yung kay Pastor Wilson sa
Talalora, yung kay Pastor Jong doon po sa Leyte, sa Cananga Leyte. Ang sarap sa pakiramdam na yung ministry lumawak. Dahil mayroong sumunod na pastor, mayroong nanalangin na pastor. How much more kung ang pastor nananalangin? Kung lahat tayo nananalangin. Si pastor nagpipray ng laborer. Si ma'am nagpipray ng laborer. Ikaw rin, sir, nagpipray ng laborer. Lahat tayo nagpipray ng laborers. Di ang daming ipapadala ng Panginoon ng mga manggagawa. Amen? Amen. So mga kapatid, prayer is vital. Napakahalaga po ito. God sends laborers through prayer. And not just God sends laborers through prayer. God saves through prayer. Okay? I'm not saying na pag pinanalangin, halimbawa, ang ginagawa ng Katoliko is ganito. Pag namatay, magkakaroon ng pa-40, di ba? Siguro, yung lola ko nagdadasal. So, ang ginagawa nila is papanalangin para maligtas. Ang ibig kong sabihin nito, God saves through prayer. Ang Diyos ang nagliligtas. Ipanalangin mo lang. Ang lola ko is dating, dati siyang nagdadasal sa mga patay. Talagang active po siya. Ay hindi niya maiwan-iwan kasi tuwing ang sabi mamatbat. Hindi ko alam kung saan sa Tagalog. Yung basta sa amin namamatbat. Pag may namatay siya yung dadasal. Every year yun. So siyempre hindi niya maiwan-iwan yun kasi pag mamamatbat siya may binibigay na pera, tapos pagkain, mga ganon. Pero nung tinanong ko siya, ano yung makukuha doon? Pag namatay ba, sigurado bang pupunta sa langit? Hindi niya pa rin sigurado. No? And alam niyo po, isa sa mga kagalakan ko, pinag-pray ko yung lula ko. For how many years? Isa yun sa mga nag-persecute sa akin. Ayaw niya na akong papuntahin sa church. Talagang ayaw niya talaga. Pero alam niyo po, dahil sa panalangin, hindi po ng Diyos ang puso niya. Siya yung kauna-unahang nakakilala sa Panginoon na nadala ko sa church. Sumunod yung kapatid ko, sumunod din yung pinsan ko. Kilala ni Pastor Jazz, Pastor Alvin, at nagpastor pa ngayon. Why? Dahil po sa panalangin. Amen? God saves through prayer. Manalangin po tayo. No? Panalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi paligtas. Panalangin natin yung mga kaibigan natin na hindi paligtas. Especially yung mga close sa atin. Ipanalangin po natin sila upang sila ay makakilala sa Panginoon. Amen? So pray for the harvest. Pray for the laborers and also pray for the harvest. Ipag-pray natin yung harvest, mga kapatid. Yung mga kaluluwa, bago pa tayo pumunta doon, mag-sulwining, ipag-pray muna natin sila. Ganun kahalaga po ang panalangin. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, this mission, not only it needs partners out, this mission is, it needs partnership, it needs prayer, and then number 3, verse number 7. But before I read verse 7, look at verse number 3. Verse number 3, sabi yan, go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. So danger to. Danger yan. Sabi ng Panginoon, isusubo ko kayo doon. At pwede kayong lapain ng mga wolves doon. In other words, mayroong danger. Ito yung parang ang hirap intindihin, ano? Susubuin ka ng Diyos. Pumunta doon sa isang lugar na pwede kang mapahamak. Pag yun ang utos sa iyo ng Panginoon, I think pwede kang umatras. Pwede kang sabihin, bakit papadala ng Diyos? Pwede man sana doon sa magandang lugar, yung walang persecution. Pero bakit sabi ng Panginoon, go your ways, behold, I send you forth as lambs. At ito pa ang malala. Ang sabi ng verse 4, carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit na ano. Kung ano lang, suot mo, pumunta ka doon. Ibahagi mo yung salita ng Diyos. Parang, ang inuutos ng Panginoon nito, you need to follow by faith. Huwag kang tumingin sa tao. Kasi alam niyo po, pag ang pastor or manggagawa, tumingin ka sa place. Halimbawa, pupunta ka ng, kagaya sa amin, experience namin magturo sa mga rehab. Isipin mo, sinuko kami ng teacher namin, dun sa subject namin, psychology. Bago kami ipapasa sa exam namin, o sa school, ang gagawin, kailangan, yung requirement, pumunta kami doon sa mga, rehab. At tuturuan namin yon. Iba doon, yung kadalasang doon is yung mga nag-drugs. Kasi yung susubuhin ka doon, parang mag-aalangan ka. O, may mga 13, 14, yung kaso, yung border na yung kaso nila, o may rape, mga ganun yung age nila. Talagang kitang-kita mo sa grabe. Tapos sasabihin sa'yo, pumunta ka doon. I think parang ang hirap sumunod, no? Amen? Pero yun ang utos ng Panginoon.
Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Pero salamat, dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen? And you know what happened? Ang sabi po ng verse number 7. Verse number 7, basahin natin ang sabay-sabay. Ready, begin. And in the same house remain, eating and drinking such things as they did. For the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. Ang ganda ng verse na yan. Ito yung isa sa pinakamagandang pinangahawakan ko bilang pastor. Nung pumunta ako ng Santa Rita, wala akong kamag-anak doon. Wala rin akong kakilala doon. Parang si Pastor Jess, ganun din. Pumunta ka sa isang lugar dito, hindi mo alam yung lugar, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka lang doon. Mayroong akong inihandang tao doon para sa'yo. And you know, for 3 years, doon sa isang membro sa church namin, yung bahay nila parang kalahati lang dito. Then mayroong sala doon. Kasi yung church namin, butas-butas. Sabi ko, yung support ko na is 300 a week. Hanggang nag-500 doon sa mother church namin. Panggasolina ko lang yun. So pagkain pa, wala. Salamat ng isang membro namin, nag-commit sa akin. Sabi niya, Pastor, kahit dito ka na kumain. Ako naman, tinapalang ko na yung mukha ko. Sabi ko, sige Brad, para hindi na ako uwi. Sabi ko, okay lang din sa'yo. Nag-ano pa ako ng another favor. Pwede bang dyan sa sala mo, parang ganyan yung tulugan na yan. Pwede bang dyan ako matutulog? So, Thursday hanggang Sunday, doon na ako sa mission house. Nakikitulog, nakikikain. At alam niyo, pinagpala ng Panginoon yung pamilya na yun. After a year, yung babae nakapasa ng board exam. And then after another year, naging teacher, nakapasok sa school, sa public teacher. Ano makita ko dito mga kapatid? Sa mission, hindi lang partnership ang kailangan. In mission, hindi lang prayer ang kailangan. In mission, kailangan po natin ng provision. It needs provision. And God will use an instrument to sustain your needs. Amen? Do you agree? Once maglingkod ka sa Panginoon, hindi ka mababayaan ng Diyos. Hindi lang po sa pastor, maging sa ating mga anak ng Diyos. Once we are faithful, committed, alam po natin that God will supply all our needs. That is His promise. So challenge to sa mga disciples, sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon, huwag kayong magdala ng kahit ano. But, pag mayroong bahay na pinapasok kayo, manatili kayo. Ang sabi dyan, eating and drinking such things as they gave. Kumain kayo. Parang yung pagpunta ko dito, pinakain ako agad ni Pastor Gas doon sa Lourdes. Kakain ako. Kasi bakit? Binigay eh. Binigyan tubig, pagkain. Ganun po ang ginawa ng tao na ito. Anong sabi dyan? For the laborer is worthy of his hire. Ang manggagawa ay nararapat tumanggap sa kanyang pagpapagal. Siguro wala naman iba sa atin dito na papasok kayo sa opisina na wala kayong sahod. Kung gusto mong pumasok sa inyong opisina, kahit walang sahod, hindi natin gagawin yun. Amen? Ay gusto natin, meron tayong compensation na makukuha. Ang pagkakaiba lang, sa salary, pagtatrabahuan mo ng tulog-tulog para kumita ka. Ang pagkakaiba sa Panginoon, minsan ang Diyos nakakamangha. Hindi mo pagpapawisan masyado, pero ibibigay ng Diyos sa'yo. Ganon ang pagpapala ng Diyos. Obey lang, sunod lang sa Panginoon. So mga kapatid, the provision of God. Nakita ko din is, in mission, it needs provision. So, dalawang bagay nakita ko din dito. Una, God's favor to His people. God's favor to His people. There is always a favor to His children. Mayroon palaging favor. Di ba yung isang tatay, siguro pag nakita niyo yung anak niyo, pangangailangan niyo, bibigay niyo rin. Yung mga magulang, mga nanay, di ba? Lahat tayong mga nanay, nandun yung pag-ibig natin sa mga anak natin. Hindi pa humihingi, alam na natin. Ang pangailangan nila, di ba yung bibigay na natin. Kasi alam natin ang pakiramdam ng wala. Ganon din po ang Diyos. Alam ng Diyos ang pakiramdam ng wala. Bakit? Bakit ko nasabing alam ng Diyos na ang pakiramdam ng wala? Kasi nga, sabi ng Bible, iniwan niya yung langit. Amen? Iniwan niya langit, sabi ng Biblia, pumunta siya dito sa lupa. Binayaran niya lahat ng kasalanan. He took a form of a servant, sabi ng Philippians chapter 2, and He became obedient unto death, even the death of the cross. Amen? Namatay si Kristo para sa atin. Binigay niyang ang buhay niya bilang handog para sa ating kaligtasan. Kung kaya niyang ibigay yung buhay niya, how much more yung mga material na bagay? How much more yung pagkain? Amen? So mga kapatid, this mission needs provision. So tayong mga lingkod ng Panginoon, mga members, kayo rin po'y gagamitin ng Diyos upang suportahan ang manggagawa ng Panginoon. Amen? Huwag niyo po. Ito po, hindi ito sa
Tulungan niyo po yung pastor nyo. Help yung pastor. Kung mayroon kayong pagpapala, isipin nyo, paano ako makakatulong sa pastor ko? Paano ako magiging blessing sa pastor ko? Kasi ang sabi diyan, for the laborer is worthy of his hire. Ang isang pastor ay worthy siya sa kanyang pagpapagal. Bakit? Lahat kayo pinagpipray ni pastor. Lahat kayo ay pinapakain ng salita ng Diyos ng isang pastor. Amen? So, ibig sabihin, nararapat lang po na tayo tumulong. Huwag tayong maglagay sa kaisipan natin, pinipirahan ako ni pastor. Huwag tayong magano'ng kaisipan. Ang pastor naman, kami mga pastor, hindi naman kami naggagano na, hoy, supportahan niyo ako, hindi kami naggagano. Oh, we ask the Holy Spirit to convict your heart. Pag nabasa niyo ito mga kapatid, there is blessing in giving. There is blessing in giving. Oh? So mga kapatid, maging channel of blessing tayo sa ating pong pastor. Amen? Amen po ba? Amen. Ang sakit siguro sa puso. Ako, masakit sa puso ko pag nakikita ko yung pastor ko na yung parang hirap na hirap siya. Kasi ikaw, ganda ng buhay mo, nasasakyan ka, masarap ang pagkain mo. Yung pastor mo, naghihirap. Di ba? Maging pagpapala tayo. Anong gusto nyo? Yung pastor nyo is full-time pastor siya dito. Kayo lang ang iniintindi, kayo lang pinag-pray, kayo lang ang priority niya. Anong mas maganda? Kayo ang priority ng pastor, yung gawain priority ng pastor, or mayroon pa siyang ibang pinagkakaabalahan? Di ba ang hirap ng dalawa yung trabaho niya? Nagtatrabaho siya sa labas, nagtatrabaho siya sa ministry. So parang makukompromise ang gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano, walk by faith. Sunod kayo. Kasi ang nais ng Panginoon na ang pastor o ang manggagawa ay lumakad na mayroong pananampalataya sa Diyos. At tayo mga tinuturuan, tayo po'y magiging channel of blessing upang pagpalain din tayo at pagpalain din ng pastor. Amen? Amen. So God's favor to His people. And not just God's favor to His people. The second principle na nakita ko sa provision ng Panginoon, God's faithfulness to His promise. Yung God's favor to His people, instrument to. Gusto kong makita, God uses an instrument. Okay, dito naman sa God's faithfulness, alam nyo, kahit tayo mga members, hindi tayo magpagamit, God still magbibless pa rin sa panggagawa. Maraming paraan ng Diyos para i-survive ang gawain ng Panginoon. Oo. Ang kumpanya, nagsasara pag nalulugi na. Ang simbahan, kahit maliit ang offering, magpapatuloy yan. Yun ang kagandahan. Bakit? Kasi ang ministry ito ang nagsusustain Panginoon. Amen? Nakita na ba kayo ng mga kampanya na malalaki tapos biglang nagsara? Kasi bakit? Nalugi. Pero nakita kayo ng simbahan na kahit hirap na hirap, pinoproblema natin yung mga gastusin, pero nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Kasi ang pagpapala ay hindi lang po pera. Ang pagpapala ay kalakasan din mula sa Panginoon. So makita ko dito is God's faithfulness to His promises. So tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen? Kaya nga nasabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? And then the last point, is in verse number 4, verse number 9 and verse number 19. Ito po ang utos ng Panginoon. And heal the sick that are therein. So kung doon sa lugar na pinapasok siya, pagalingin ang may sakit, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Verse number 19. Basahin natin ang sabay-sabay. Verse number 19. Ready, begin. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. And then the third point na nakita ko dito, this mission needs partnership, needs power, a prayer, provision, and then lastly, it needs power. It needs divine power. Kailangan po ng divine power galing sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, bibigyan po kayo ng kapangyarihan. And you know, tayo pong mga anak ng Diyos, binigyan na po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po ng Acts chapter 1, verse number 8, after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall receive power, and ye shall be witnesses unto me, both in Judea, in Samaria, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen? Amen. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, magtatagumpay tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Kahit sa mga magulang, mga tatay, hindi dahil makapagtapos na yung pamilya natin o mga anak natin, dahil sa sarili natin, dahil po yun sa kapangyarihan ng Diyos.
Amen? Tayo naman mga kabataan, hindi dahil maging successful ka dahil sasabihin mo, dahil sa pagsisikap po tayo, hindi po. Dahil din po yan sa kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. Amen? The same principle in the ministry. Itong gawain na ito, I do believe magtatagumpay ito. Hindi sa lakas natin, hindi sa talino natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So you know what happened to them? Their journey ay naging victorious because of the power of God. Verse number 19, verse number 18, nagsabi dito, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You know, we have an enemy. Yung po ay si Satan. So yung power dito, tatlo yung nakita ko. Una, power to heal the sick. Ay yung mga disciples, binigyan sila ng kapangyarihan to heal the sick. Yung mga may sakit. Doon sa atin, hindi natin ginagawa yung parang miracle crusade na yung mga may sakit. Tayo doon, signihan natin, tapos yung bulag biglang makakakita. During those times, literal yun, yung bulag, yung pilay nakakalakad pag pinagaling ng mga disciples through the power of God. Why? Para maniwala sila. Oh? Pero sa panahon natin ngayon, naniniwala pa rin ako sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, the fervent prayer man, avail it much. Kahit anong problema mo, maaaring hindi man literal na sakit physically, maybe mayroon kang sakit emotionally, yung puso mo nasaktan ka, maaaring mayroon kang sakit financially, mayroong appendicitis, sabi pa nga, or murmuritis, kayang pagalingin ng Panginoon yan. Ipanalangin natin. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Amen? So the power to heal the sick, and not just the power to heal the sick, the second is power to preach the gospel. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang sabi yan, and preach the kingdom of God unto them. The problem is, yung kapangyarihan na mayroon tayo, minsan din natin ginagamit. Alam natin sa 1 Timothy, ang sabi ng God has not given us the spirit of fear, but of power, and of sound mind, and of love. In other words, mayroon ka ng kapangyarihan. Ang problema, hindi mo lang nagagamit yung power na yun. Siguro alam natin mag-share ng salita ng Diyos. John 3:16, alam natin yun. Romans 6:23, alam natin yun. Mayroon kang kapangyarihan, ibahagi yun. But minsan, yung inihinder tayo ni Satan para ituro yun. So mga kapatid, use your power. Mayroon ka ng power galing sa Panginoon. Huwag ka lang matakot, huwag ka lang ma-discourage, mga kapatid. And then the last na nakita ko dito, not just power to heal the sick or sickness, power to preach the gospel, and then thirdly, protection from God. The protection of God. Anong sabi dyan sa verse number 19, binasa natin? Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Ibig sabihin, kahit sila makagat, hindi sila maano. Di ba? Anong sabi yan? And over all the power of the enemy, and nothing shall by any means, anong sunod? Hurt you. Walang anuman ang makakapagpahamak sa iyo. Walang sino man ang makakapanakit sa iyo. And that is protection. Amen? Kahit anong criticism ng tao, kahit anong mga masasakit na salita, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Meron po tayong assurance of salvation. Amen? Masira man itong lawas, yung ating katawan, pero yung ating spirito, yung ating kaluluwa, alam naman po natin ay pupunta tayo ng langit. Amen? So mga kapatid, meron po tayong kapangyarihan mula sa Panginoon. So maintindihan po natin itong gawain na ito. The value, understanding the value of vision. In conclusion, ang tanong ko is ito. Sabi ng Panginoon, the harvest truly is great, but the laborers are few. Do you see the need? Nakikita niyo pa ba ang pangangailangan? Parang sa church, ano yung nakikita niyo na kailangan pang i-improve dito? Siguro nakikita niyo na kapon, nakita ko dito, pastor, lakas ang ulan, tubig, dumadalo. May ano dito, may falls. Diba? Siguro kung nakikita natin, may pangangailangan, mayroon pang dapat ayusin. Amen? Mayroong ayusin. So yung membro, dapat nakikita yung need. Ano pang dapat improve natin? Ano pang kulang sa church? Ano pang dapat natin gawin bilang part ng ministry? Do you see the souls? Itong mga tao na ito, hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya ang tanong ko, do you see the need? It might be meron kang sight, pero blind ka naman doon sa spiritual things. So mga kapatid, yun ang unang tanong ko, do you see the need? The second is, are you willing to respond God's command or God's mission? Willing ka ba sumunod? Sabi ng Panginoon, the Lord appointed others 70 to preach the kingdom. Now, ang tanong ngayon, kung ang Diyos ay sasabihin sa atin, kapatid, mga anak ko,
Willing ba kayong ibahagi ang salita ng Diyos? Anong tugon natin? Pwede ba tayo sabihin, Lord, I am willing to preach the gospel of Jesus Christ. Mga kapatid, be available. Amen? Be available in the ministry. Life is short. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Be committed and be faithful sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, napakalaga po ang mensahe nito. Understanding the value of mission. When I say understanding the value of mission, speaks about souls, yung kalagayan ng tao. When Jesus said, the harvest is great, totoo yun. But the labors of you, nakita ng Panginoon, kulang ng manggagawa. Ikaw yun, kasama ka doon. Amen? Kasama tayo dyan. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan po sa lahat. Lord, salamat po sa napakasimpleng mensahe na aming pong natutunan ngayong umaga about understanding the value of mission. And this mission, O God, this is not an ordinary mission, O God. This is Great Commission. Ibahagi namin ang salita mo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Sabi mo, Panginoon, it's not good for a man to be alone. Even in the ministry, the system of your calling is partnership. At nakita namin, Panginoon, na kailangan namin magkaisa para po sa inyo pong Ebanghelyo. Lord, dalayan ko po na ikaw ay mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon po ng commitment this morning bago po umuwi. Na sila po ay tumugon sa panawagan na ito, Panginoon. Ito po ay aking samod dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Ito, Pastor. Habang lahat po ay nakapikit na kayo po, may call Pastor for short invitation. Manatili po na kayo po nakapikit sa pagpapatuloy po ng panalangin. Ama namin Diyos sa langit, tunay na maiksi po ang buhay. At ang una po naming misyon sa mundong ito, maakay ang aming mga mahal sa buhay. Maakay ang aming po mga kapatid. At maakay ang aming mga kaibigan sa trabaho. Maiksi ang buhay, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Tunay na napakalaki ng mga manggagawang kailangan sa gawain po ng Panginoon. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayong tumawag ng mga kalalakihan na magpapastor. At tumawag po kayo ng mga kapatiran. Hinusin mo po ang mga kapatiran na mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng kaligtasan. Sapagkat ito po ang nais mo po sa bawat mananampalataya, na talagang mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng kaligtasan. Habang lahat ay nakalipot na kapitid, hindi ko po alam paano nangusap sa inyo ang pangangaral. Hindi ko alam kung paano nangusap sa inyo ang salita ng Diyos. Kung meron po kayong nais ilapit sa Diyos this morning, meron kayong nais ilingin sa Panginoon, meron kayong nais ihingi ng tawad sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin. Bilang pagtugon sa mensahe at bilang pagtugon sa panawagan ng Diyos at sa inyo po mga nais ilapit sa Diyos. Sige po, tayo po magkakaroon po ng 2 minutong sariling panalangin. At tayo po ay sama-sama na ngayong umaga ay magpakumbaba at lumugod sa pangalan ng ating po Panginoon Jesus. Simula na po kami.